Hinatula ng korte ng habang buhay na pagkakabilanggo ang dating congressman at aktor na si Dennis Roldan. Sa loob ng maraming dekada, ang pangalang Dennis Roldan ay kumakatawan sa lakas, otoridad at tagumpay. Isa siyang lalaking hinangaan sa pelikula, sinundan sa basketball at pinagkatiwalaan sa politika. Sa paningin ng publiko, isa siyang simbolo ng disiplina at kontrol. Isang taong sanay mangibabaw, sanay sundin at sanay manalo. Ngunit sa likod ng imaheng ito, unti-unting nabuo ang isang kwento na hindi kailanman ipinalabas sa sinihan at hindi kailanman inamin sa harap ng kamera. Isang kwento ng kapangyarihan, impluensya, maling kumpiyansa, at isang krimeng tuluyang bumura sa lahat ng kanyang narating. Ipinanganak bilang Mitchell Yap Gumabao. Noong December 8, 1956, maaga niyang natutunan na ang presensya ay sandata. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanyang tindig at lakas ng loob. Sa basketball court, hindi man siya ang pinakamagaling umiskor. Isa siyang player na may presensya, isang taong kapag pumasok sa laro ay ramdam agad. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naglaro siya sa FEUD sa UAAP Juniors. Naging varsity ng Trinity College at noong 1983 ay nakapasok sa PBA bilang rookie direct hire ng Gilbey's Gin. Maikli lamang ang kanyang professional career, ngunit sapat iyon upang makilala ang kanyang pangalan at mukha. At sa Pilipinas, kapag nakilala ka na, laging may susunod na pinto na magbubukas. Ang pintong iyon ay showbiz. Sa pelikula, si Dennis Roldan ay hindi basta artista. Siya ang kontrabidang may bigat, ang lalaking kayang magdala ng takot sa eksena nang hindi sumisigaw. Malupit ang kanyang mga karakter, dominante at madalas ay may hawak na kapangyarihan. Mas minahal siya ng publiko dahil dito. Sa panahong iyon, ang kontrabida ang nagbibigay saysay sa kwento at si Dennis Roldan ay isa sa pinakamahusay sa papel na iyon. Noong 1983, kinilala ang kanyang husay nang manalo siya bilang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Hot Property. Dito tuluyang pinatibay ang kanyang pangalan bilang respetadong aktor. Kasabay ng pag-angat sa showbiz ay ang pagbuo ng kanyang pamilya. Naging ama siya ng maraming anak sa iba't ibang relasyon at kalaunan ay mabubuo ang tinatawag ng publiko na Gumabaw Clan. Isang pamilyang patuloy na magiging prominent sa showbiz at sports kahit matapos siyang mawala sa eksena. Sa panahong ito, sa mata ng marami, kumpleto ang kanyang buhay. May kasikatan, may pera, may pamilya at may impluensya. Ngunit hindi pa rin sapat ang lahat ng iyon. Tulad ng maraming personalidad na galing sa showbiz, pumasok si Dennis Roldan sa politika. Nahalal siyang konsehal ng Quezon City at kalaunan ay naging kongresista ng ika-3 distrito ng Quezon City mula 1992 hanggang 1995. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa itong natural na hakbang, isang sikat na personalidad na gustong maglingkod. Para sa kanyang mga kritiko, isa itong paglipat mula sa entablado ng pelikula patungo sa entablado ng kapangyarihan. Sa likod ng mga talumpati at proyekto, may mga bulong tungkol sa kanyang estilo, diretso, agresibo, at hindi sanay tumanggap ng pagtutol. Ngunit sa panahong iyon, walang kasong kayang bumura sa kanyang imahe. Hanggang sa dumating ang February 2005, isang 3 taong gulang na batang Filipino-Chinese, si Ken Shiyu, ang kinidnap habang papunta sa paaralan sa Pasig City. Pebrero ng 2005 nang dukutin ng 3 taong gulang na biktima ng mga armadong lalaki habang papasok sa eskwelahan sa Pasig. 250 million ang hining ransom ng mga kidnapper. Isang bata, inosente, walang kinalaman sa anumang alitan. Ang ransom demand ay umabot sa 250 milyon, isang halagang ikinagulat ng buong bansa. Sa isang iglap, nagbago ang tono ng balita. Hindi na ito simpleng kidnapping. Isa itong krimeng may kapal ng mukha, may kumpiyansa at tila planado ng mga taong naniniwalang kaya nilang takasan ang batas. Matapos ang 11 araw, nailigtas ang bata sa isang safe house sa Cubao sa tulong ng pulisya. Ngunit kasabay ng pagliligtas ay ang unti-unting pagbunyag ng mga pangalan ng mga sangkot.
At isa sa mga pangalang lumutang ay isang pangalan na hindi inaasahan ng publiko, Dennis Roldan. Noong February 20, 2005, inaresto siya sa kanyang sariling bahay sa Quezon City. Ang dating aktor at politiko ay biglang naging akusado sa isa sa pinakamalulupit na krimen sa bansa. Na-rescue ng mga pulis ang bata sa isang safe house sa Cubao. Sunod-sunod na inaresto ang 7 sangkot sa krimen, kabilang si Roldan na siyang itinuturong mastermind ng grupo. Positibo rin siyang kinilala ng kidnap victim. Ayon sa prosekusyon, itinuro siya ng mga kasamahan bilang isa sa mga utak ng krimen. May state witness na nagsabing siya ang nag-utos sa pagdukot. May mga mensahe umano'y sa kanyang cellphone na may kinalaman sa negosasyon ng ransom. Sa gitna ng lahat ng ito, mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Sinasabi niyang siya ay inosente. Sinabi niyang ginagamit lamang ang kanyang pangalan. Sinabi niyang siya ay biktima ng sabwatan. At sa loob ng ilang taon, tila may mga naniwala sa kanya. Nakapagpiyansa siya at pansamantalang nakalaya. Para sa ilan, isa itong patunay na baka muli na namang makaligtas ang isang makapangyarihang tao. Para sa iba, isa itong masakit na paalala kung gaano kabagal ang hustisya. Lumipas ang mga taon ng paglilitis, mahaba, mabigat at puno ng tensyon. Palit-palit ang mga hukom. Paulit-ulit ang mga pagdinig. Samantala, ang pamilya ng biktima ay patuloy na naghihintay ng hustisya. Noong August 26, 2014, pinasa ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court, guilty, reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo. Sa isang iglap, tuluyang bumagsak ang lahat ng itinayo ni Dennis Roldan. Noong 2018, pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol, sinabing sapat ang ebidensya ng prosekusyon upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Dito na tuluyang nagsara ang pinto ng kanyang dating buhay. Dinala siya sa New Bilibid Prison. Mula sa mga ilaw ng kamera, napunta siya sa ilaw ng selda. Mula sa palakpakan, napunta siya sa katahimikan ng rehas. Sa loob ng bilangguan, muli siyang nagbago ng papel. Naging born-again Christian siya. Naging pastor. Nangaral sa kapwa bilanggo sa ilalim ng Jesus Christ, the Life Giver Ministry. Para sa ilan, ito ay tanda ng tunay na pagsisisi. Para sa iba, ito ay tanong na hindi kailanman masasagot. Kung hindi siya nahatulan, magbabago kaya siya. Habang siya ay nakakulong, ang kanyang mga anak ang humarap sa epekto ng kanyang mga ginawa. Sina Marco Gumabaw, Michelle, Paulo at ang iba pa ay dumanas ng pambubuli at panghuhusga. Nung during that time, hindi iyak yung nafe-feel ko eh. Rage eh. And I think, dala-dala ko siya for the longest time. Naapi-api ako sa school, anak ng kidnapper yan. Napapaaway ako dati sa school. Kasi rage yung ano ko eh, yung feelings ko eh. Kasi sabi ko parang unfair eh. Hindi pwede yung ginawa nyo eh. Alam niyo yun? Very controversial yung paghuli sa tatay ko. Ang dami nilang kinuha sa bahay namin na hindi naman dapat nila kinuha. Alam mo yun? Everything, but syempre wala kaming magawa. And of course, what the people see, of course, yun nga, yung sa kaso ng dad ko, of course, they all they see are the negative. Hindi ko naman sinasabi na, parang mali yan, or hindi ko naman sinajustify. Diba? Ang sa akin lang, sana may tamang paraan, may tamang proseso kung paano nyo hulihin or kung paano nyo dalhin sa kulungan ng isang tao. Tinawag silang mga anak ng kriminal. Tinawag silang mga anak ng kidnapper. Ngunit sa kabila nito, pinili nilang manatiling pamilya. Patuloy silang bumibisita. Patuloy silang umaasa. Para sa kanila, ang ama ay higit pa sa hatol ng korte. Para sa publiko, ang krimen ay higit pa sa anumang paliwanag. Sa taong 2025, nananatiling nakakulong si Dennis Roldan sa New Bilibid Prison. Wala nang aktibong apela. Ang tanging posibilidad ng paglaya ay parol matapos ang 30 taon o isang presidential pardon na walang kasiguraduhan. Ang lalaking minsang may lahat, kasikatan, kapangyarihan, impluensya, ay ngayoy may iisang tanong na lamang na iniiwan sa isip ng lahat: hanggang saan ka dadalhin ng ambisyon kapag nawala ang konsensya? Ang kwento ni Dennis Roldan ay hindi na pelikula. Hindi na ito scripted. Wala nang second take. Isa na lamang itong paalala na ang kapangyarihan, kapag pinagsama sa maling desisyon, ay kayang wasakin hindi lamang ang isang buhay, kundi pati ang mga inosenteng nadadamay. At sa dulo, ang tunay na kontrabida ay hindi palaging nasa pelikula. Minsan ito ay ang mismong taong hinangaan ng lahat